Nang bitbit ko ang 2 kahon ng gatas at nakatayo sa harap kang apartment kang aking biyenan, ang mukha ni Marco ay kasing gusot ng nilamukos na papel. Isabel, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Sinadya mo ba ito? Pabulong na tanong ni Marco habang inaagaw ang makahon mula sa aking kamay at inilapak sa sahig. 6 na buwan na gintay si nanay, umaasang may dala kang magandang pasalubong. Ito lang talaga ang dala mo? Pinagpagan ko ang alikabok sa makahon. Ito ay personal na inihanda para sa akin ni Mama. Si Cynthia. Imported brand pa ito, mahigit 500 piso ang halaga ng isang kahon. Sabi niya. Ito raw ang pinakapraktikal na regalo. Halatang hindi naniwala si Marco. Alam niyang kumitangang 300 milyong piso ang kumpanya ni Mama ngayong taon. Ang bahay na bigay sa akin bilang bigay kaya ay nakakahalaga na ngang 10 milyon. Kung makikitang nanay niya ang 2 kahon ng gatas na ito, tiyak na atakihin siya sa puso. Hinigit niya ako sa isang tabi. Tawagan mo na si Mama mo. Utusan mo ang driver niya na magdala ng 1 buwang lechon at mga imported na prutas. Sabihin mo na iwan mo lang. Kung gusto mong magpadala, ikaw ang gumawa. Sabi ko habang tinatanggal ang kamay niya. Sabi ni Mama, sa unang pagbisita sa biyenan, sapat na ang may pakita ang intention. Habang nag-usap kami, bumukas ang pinto nga apartment. Sumilip ang biyenan kong si Aling Nena. Nang makita niya ang 2 kahon ng gatas sa aming kamay, agad nanlaki ang kanyang nga mata na parang platito. Ito lang ang dala ninyo. Mabilis siyang bumaba at tinuro ang tatak sa kahon. Isabel, anong kalokohan ito? Kumikita ngang 300 milyon ang nanay mo tapos 2 kahon lang mumurahing gatas ang dinala mo para gaguhin ako? Nay, hindi po mura ang gatas na ito. Sinubukan kong makpaliwanag pero pinutol niya ako. Gaano man kamahal yan? Hinablot ni Aling Nena ang kahon para buksan. Alam kong sinasadya mong maliitin kami. Iniisip ba ngang nanay mo na dahil mahirap lang kami? Hindi kami karapat-dapat sa pamilya ninyo? Lumabas din mula sa loob ng bahay ang bayaw kong si Paolo, nakahalukip-kip at nanunod. Ate, sabi ni Kuya kamakailan, ipapayos ka raw niya kay Tita Cynthia na gawin akong manager. Bakit kahit isang disenteng regalo, hindi mo may bigay? Si Marco naman sa tabi ko ay walang tigil sa paksa niya sa akin habang bumubulong. Nay Paolo, tama na yan. Ako pa ang patitigilin mo. Ibinaksak ni Aling Nena ang kahon sa sahig at narinig ang kalansing ng malatang gatas sa loop. Nang ikinasal ang anak ko, umasa akong guminhawa kami kahit kaunti. Pero 2 kahon lang ng gatas ang kapalit. Kung alam ko lang na ganito kakuripot ang nanay mo, hindi ko hahayaang maging kayo ni Marco nun. Habang tinitingnan ko ang nagwawalang si Aling Nena, bigla kong naintindihan ang ibig sabihin ni Mama. Kahapon, habang inihahanda niya ang makahon, sinabi niyang, tingnan natin ang tunay nilang kulay. Huwag kang magdala ng mamahaling bagay para hindi ka nila gawing gatasan. Akala ko nun ay masyado lang siyang nag-iingat. Pero ngayon, mukhang nabasa niya talaga sila. Ang 300 milyon ay pinahirapan ni Mama. Wala kayong kinalaman doon. Sabi ko habang dinadampot ang kahon sa sahig at lumamig ang aking boses. Kung gusto ninyo ang 2 kahon ngang gatas na ito, kunin ninyo. Kung ayaw ninyo, aalis na ako ngayon din. Subukan mo. Tumayo si Aling Nena at akmang sasabunutan ako, pero pinigilan siya ni Marco. Isabel, bakit ka ganyan magsalita? Ipinaktanggol ni Marco ang kanyang ina. Nagbibiro lang naman si nanay. Kailangan mo bang seryosohin ng ganyan? Humingi ka na ng tawad kay nanay para matapos na to? Wala akong kasalanan. Bakit ako hihingi ng tawad? Tinitigan ko siya. Inaasam ninyo ang pera ng pamilya ko at gusto ninyo akong gawing personal na ATM. Manigas kayo. Sa tabi, sarkastikong nagsalita si Paolo. Wow, dahil kumita ngang 300 milyon, hindi na makakilala ngang tao. Noong nililigawan ka pa lang ni Kuya, hindi ka naman ganyan. Noon ay noon. Ngayon ay ngayon. Inilabas ko ang aking cellphone at sinadayang i-play ang video ang Christmas party ng kumpanya ni Mama.
Makikita sa video ang napanalo ng sasakyan at cash prizes na ipinamigay sa empleyado. Ang pera ni mama, nasa kanya kung kanino niya gustong gastusin, pero hinding-hindi sa mga taong walang utang na loob. Nakatitik ang mga mata ni Aling Nena sa screen. Bigla siyang nakbagongang expression at ngumiti, hinawakan ang kamay ko. Naku, nakbibiro lang si nanay sayo. Halika na sa loob, mahamok dito. Pagkatapos ay tiningnan niya ng masama si Marco. Ano pang tinitingin-tingin mo diyan? Dalhin mo na ang gatas sa loob at ipagtimpla mo ng mainit na kape ang asawa mo. Habang hinihila niya ako papasok, napangisi ako sa isip ko. Ang bilis niyang magbago ngang ugali. Sayang at hindi siya naging artista. Nakasunod sa likod si Marco, bitbit ang makahon at bumubulong. Tingnan mo. Kailangan pa talagang umabot sa ganito. Pakapasok namin, nagsimula nang magtanong si Aling Nena. Ano bang negosyo ngang kumpanya ngang mama mo? Naghahanap ba sila nga empleyado? Itong si Paulo kasi, tambay lang ngayon. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi, tumunok ang cellphone ko, tumatawag si mama. Sinagot ko ang tawag at narinig ko ang boses ni mama. Anak, tandaan mo ang sinabi ko. Ano man ang sabihin nila, huwag kang bibigay. At lalong huwag kang papayag na tumulong sa anumang paraan. Kung saktan ka nila, tawagan mo ako agad. Papupuntahin ko ang driver para sunduin ka. Narinig ito ni Aling Nena sa tabi at inagaw ang usapan. Balae, hindi namin sinasaktan si Isabel. Ipinagluluto pa nga namin siya ngay paborito niyang adobo. Diretsahang pinutol siya ni mama. Huwag na kayong mag-abala. Pinapunta ko na ang driver sa baba. Sa amin muna matutulog si Isabel ngayong gabi. Kinabahan ako at akmang magsasalita nang marinig ko ang sabi ni mama. Makinig ka sa akin. Bumaba ka na. May sasabihin ako sa'yo. Pagkababa ang telepono, muling sumimangot ang mukha ni Aling Nena. Kadarating lang alis na agad? Sinadya ba ang nanay mo na ipahiya kami? Nag-alala lang sa akin si mama. Kinuha ko ang bag ko at naglakad papunta sa pinto. Kayo na lang ang kumain. Mauna na ako. Habol ni Marco, Isabel, huwag ka nang maginarta. Binigyan ka na ni nanay ng paraan para makayos. Hindi ito paraan para makayos, isa itong patibong. Tiningnan ko siya. Kung hindi mo naiintindihan, mas mabuti pang magiwalay na tayo. Pagkasabi ko nito, lumabas akong gusali ng hindi lumilingon. Nakita ko ngang nakaparada ang sasakyan namin sa gilid ng daan. Pagkaupo ko sa loob ng kotse, nakahinga ako ng maluwag. Bigla kong naramdaman na ang dalawang kahon ng gatas na iyon ay agimat na bigay sa akin ni mama. Inabutan akong driver ng isang papel. Sulat ito mula kay mama. Gusto nilang ipasok si Paulo sa kumpanya para maging espiya. Huwag kang maniniwala sa mga sinasabi nila. Habang tinitingnan ko ang papel, pinakpawisan akong malamig sa likod. Matagal na palang alam ni mama. Hindi lang ito 2 kahon ng gatas, ito ay isang babala para sa akin. Malayo na ang narating ng sasakyan nang lumingon ako sa gusaling iyon. Nakatayo si Aling Nena sa balkonahe, masamang nakatingin sa amin. Sa tabi niya, nagtatalo sina Marco at Paulo. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-message kay mama. Ma, salamat po. Mabilis siyang nag-reply. Anak, sino pa bang poprotekta sa iyo kundi ako? Sumandal ako sa upuan at pinagmasdan ang tanawin sa labas. Bigla akong nakaramdam ng kapanatagan. Mabuti na lang at nakinig ako kay mama. Kung hindi, baka kung ano-ano ng impormasyon ang nakuha nila sa akin. Mukhang masakim pa ang pamilyang ito kaysa sa inaakala ko. Pero ayos lang, nandiyan si mama. Walang sinumang makakaapi sa akin. Ang susunod na kabanata ay depende na sa kung paano sila arte. Titignan ko kung ang dalawang kahon ng gatas na ito ay maglalabas ng kanilang tunay na kulay. Kinaumagahan,
Hindi pa ako lubusang gising nang magising ako sa ingay nga nababasak mula sa kusina. Nagsuot ako ang damit at lumabas para tingnan. Nakita ko si Aling Nena na ibinabato ang isang porselanang mangkok sa sahig. Tumalsik ang nga piraso malapit sa aking paa. Anong silbi ngang pagkakaroon ng gintong manugang kung hindi man lang makakain ngang masarap? Sigaw ni Aling Nena habang nakapamewang pero sa akin nakatingin. Yung manugang ngang kapitbahay nating si Mang Lito, tuwing umuwi galing sa kanila, isang truck ng gamit ang dala, hindi tulad ng iba diyan, 2 kahon lang mumurahing gatas na parang sa pulubi. Si Marco naman ay nakaupo sa sahig at pinupulot ang mga piraso. Tumingin siya sa akin at sumanyas. Isabel, masama lang ang loop ni nanay. Huwag mo ng dibdibin. Paano ko hindi didibdibin? Sabi ko habang nakahalukip-kip at nakasandal sa hambang ng pinto. Imported ang gatas na yan. 500 bawat kahon, 1,000 para sa 2. Sapat na yan para sa kalahating buwang pagkain ninyo. Kung kulang pa, kukunin ko na lang pabalik. Akmang kukunin ko ang makahon ng gatas nang sumugot si Aling Nena para pigilan ako. Ibinigay na sa amin na ito. Huwag mong subukang bawiin. Bigla siyang nagbago ang tono, kinukusot ang makamay at nakangiti. Isabel, hindi naman ikaw ang sinasabi ko. Kasi itong kapatid mo, si Paulo, balak niyang magtayong flower shop. Kulang pa siyang 5 milyong pisong panimulang pondo. 5 milyon. Muntik na akong matawa. Yung utang niyang 800,000 dahil sa computer shop niya 2 taon na ang nakalipas, hindi pa bayad. Ngayon, flower shop naman. Sumimangot ang mukha ni Aling Nena. Yung 800,000, hindi ba't hiniram lang namin sa mama mo? Pamilya tayo, bakit pa natin pag-usapan ang bayaran? Pamilya. Bumalik ako sa kwarto. Kinuha ang isang kasulatan ng utang mula sa aking maleta at inilapak sa mesa. Ito ang promissory note na isinulat ni Paulo. Malinaw na nakasulat. Nang hiram kay Ginang Isabel Santos ng 800,000, may 1% interest kada buwan. Babayaran sa lupngang 1 taon. May tatak pangang hinlalaki niya sa ilalim. 2 taon na ang nakalipas. Kasama na ang interest, 1,002 milyon na lahat. Tapos sasabihin mo pamilya tayo? Namula ang mukha ni Marco at inagaw ang kasulatan para punitin. Pero mabilis ko itong nabawi. Sige, punitin mo. Sigaw ko habang hawak ang papel. Kapag pinunit mo to, idedemanda ko siya sa korte para makulong. Biglang umupo si Aling Nena sa sahig at nag-umpisang umiyak habang pinapalo ang kanyang hita. Napakasamangang kapalaran ko, nakaasawa ang anak ko at kinalimutan na ang ina. Konting pralang ang hihiramin. Pagbabantaan pangang kamatayan. Lumabas mula sa kanyang kwarto ang bayaw kong si Paolo, magulo ang buhok at humihikap. Ate, 800,000 lang naman yan. Kapag nagbukas na ang flower shop ko, 1 buwan ko lang yan kikitain. Pagkatapos, sabihan mo si tita na magdagdag ng puhunan para gawing franchise ang flower shop. Tiyak na may parte ka sa kita. Parte? Ngumisi ako. Bayaran mo muna ang utang mong 800,000 at tungkol sa perangang kumpanya ni mama, kahit 1 kusing hindi mo makukuha. Bakit ka ganyan magsalita? Biglang tumayo si Marco at dinuro ako. Pinalaki ako ni nanay. Anong masama kung tulungan ko ang kapatid ko? Kumikita ang mama mong 300 milyon sa 1 taon. Anong problema sa paglabas ng 5 milyon? Ituring na lang nating tulong sa mahirap. Tulong sa mahirap? Lumapit ako sa kanya at tinitigan siya sa mata. Akala mo ba pinupulot lang ang pera ni mama? Pinahirapan niya yan, madaling araw kung gumising para sa negosyo, uminom hanggang sa masuka para makakuhang kontrata. Bakit ko ibibigay sa tamat mong kapatid? Tumigil na sa pag-iyak si Aling Nena at tumayo. Ang perang kinita ang mama mo, sayo rin naman mapupunta balang araw. Ang sayo ay kay Marco, ang kay Marco ay sa amin. Bakit pa kailangang maging makasarili? Ang pera ni mama ay sa akin. Ang pera ko ay sa akin pa rin.
Walang kinalaman ang pamilya ninyo. Kinuha ko ang aking bag para umalis. Hindi ko na kaya dito. Subukan mong umalis. Niyakap ni Aling Nena ang binti ko. Hanggat hindi ka pumapayag na magbigay ng 5 milyon at hindi mo sinasabihan si tita na bigyan ng manager position si Paulo, hindi ka makakalis sa bahay nato. Hinarangan din ni Marco ang pinto. Isabel, makinig ka na lang kay nanay. Kung hindi na ako sasama sa iyo pabalik. Bahala ka. Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang voice recorder. Aling Nena, gusto mong mamuhunan si mama ng 5 milyon, bigyan ng trabaho ang kapatid mo at kalimutan ang utang na 800,000. Lahat ng sinabi mo, nirecord ko. Kapag pinigilan mo pa ako, tatawag na ako ng pulis. Biglang bumitaw ang kamay ni Aling Nena, nanlalaki ang mamata, akmang agawin ni Paulo ang cellphone ko pero pinigilan siya ni Marco. Nay, tama na? May halong pakabigo ang boses ni Marco. Anong tama na? Nagmamatigas pa rin si Aling Nena. Hindi yan tatawag ng pulis. Kung maglakas loob siyang tumawag, pupunta ako sa kumpanya ng nanay niya at gagawang iskandalo. Sasabihin kong minamaltrato niya ang kanyang biyenan. Sige, pumunta ka. Binuksan ko ang pinto. Para makita ng mga empleyado ni mama kung paano ninyo ginigipit ang manugang ninyo para magbigay ng para. Ipapa-interview pa kita sa mga reporter para makita nila kung paano mo tinuturuan ang anak mong takbuhan ang utang. Pagkasabi ko nito, padabok kong isinara ang pinto. Sa likod ko, narinig ko ang masumpa ni Aling Nena at ang buntong hininga ni Marco. Pagkaupo ko sa taxi, nanginginig ang mga kamay ko sa galit. Tinawagan ko si mama at ikinuwento ang lahat. Malamig na tumawa si mama sa kabilang linya. Alam ko na hindi sila mabuting tao. Umuwi ka na agad. Huwag mo na silang kausapin. Kung hindi uwi si Marco, huwag mo na siyang pakasalan. Pakababa ang telepono, gumaan ang pakiramdam ko. Habang tinitingnan ko ang mabilis na nakdadaang tanawin sa labas, ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na ako tutuntong muli sa bahay na iyon. Ang utang na 800,000 at ang kanilang pagnanasa sa 300 milyon, sisingilin ko sila balang araw. Kinabukasan pag-uwi ko, pumunta ako sa walk-in closet para kumuhang scarf. Nang buksan ko ang jewelry box, bigla akong nanlamig. Nawawala ang pares ng aking heirloom na gintong alahas. Iyon ang bigay kaya sa akin ni mama, 100 gramo bawat isa, na may halagang halos 400,000 piso. Sinadya ko itong ilagay sa safe, pero dahil sa pag-uwi ko sa biyenan, inilagay ko ito sa jewelry box para hindi mawala. Tumakbo ako sa sala. Nakaupo si Marco sa sofa at naglalaro ng cellphone. Nang makita niya ang itsura ko, umiwas siya ng tingin. Nasaan ang alahas ko? Ibinaksak ko ang jewelry box sa harap niya. Ibinaba ni Marco ang kanyang cellphone. Binigay ko kay nanay. Ibinigay mo sa kanya? Nanginginig ako sa galit. Bigay kaya ko yon. Anong karapatan mong ibigay sa kanya? Sabi ni nanay, minamalas daw siya kamakailan. Gusto niyang dalhin ang nga alahas sa simbahan para ipabless. Tumayo si Marco at akmang yayakapin ako, pero tinulak ko siya. Alahas lang naman yan. Kapag sumuweldo ako, bibili kita ulit. Bibili? Malamig akong gumisi. Ang sahod mo ay 30,000 isang buwan. Kahit hindi ka kumain o uminom, mahigit 1 dekada mong pag-ipunan yan. Marco, akala mo ba pinupulot lang ang perangang pamilya ko? Hindi pa bayad ang utang na 800,000, ngayon naman ninakaw mo ang alahas ko. May hiya ka pa ba? Ano bang sinasabi mo? Nagalit na rin si Marco at itinaas ang boses. Nanay ko yon? Anong masama kung bigyan ko siyang alahas? Kumikita ang mama mo nga 300 milyon sa isang taon? Kulang pa ba yang 400,000? Napakadamot mo. Damot ako. Tinuro ko ang pinto. Lumayas ka. Ngayon din, bumalik ka sa pamilya mo.
Alis kung alis, padabok na umalis si Marco. Wala pang kalahating oras, bumalik siya kasama si Aling Nena. Hawak nga ni Aling Nena ang dalawang alahas at sinusukat sa sarili. Isabel, bruha ka? Sigaw ni Aling Nena pakpasok niya. Dalawang alahas lang, kailangan mo pang palayasin ang anak ko. Hindi ka ba pinakitunguhan ng mayos ng pamilya Reyes? Hindi pinakitunguhan ng mayos? Lumapit ako sa kanya. Hindi binabayaran ang utang na 800,000, ninanakaw ang alahas ko. Yan ba ang tinatawag mong maayos na pakikitungo? Sino ang nagnakaw? Si Marco ang nagbigay sa akin. Isinabit ni Aling Nena ang alahas sa kanyang lig. Ngayon, akin na ang maito. Kung gusto mong bawiin, kunin mo sa ibabaw ng bangkay ko. Sumabat si Marco sa tabi. Isabel, tama na. Para din naman sa atin yan. Ibabalik din niya sa'yo pagkatapos niyang magdasal. Ibabalik? Tiningnan ko si Aling Nena at ang itsura niyang parang gusto nang lunukin ang ginto. Malamig akong ngumisi. Mukhang balak niyang tunawin ang ginto para ipagawa ng gintong relo si Paolo. Sumimangot ang mukha ni Aling Nena at bigla siyang sumugot para sabunutan ako. Manghuhula kang bruha ka. Sisirain ko yang bibig mo. Umiwas ako kaya sumupsop siya at muntik ng matumba. Agad siyang inalalayan ni Marco at sumigaw sa akin. Isabel, sobra ka na. Humingi ka ng tawad kay nanay. Tawad? Kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ang voice recorder. Lahat ng sinabi ninyo, ni-record ko. Ang pagnanakaw ng bigay kaya, ayon sa batas, ay itinuturing na pagnanakaw. Kung ibabalik ninyo ang alahas ngayon, kalimutan na natin ito. Kung hindi, tatawag na akong pulis. Nangingini na tinanggal ni Aling Nena ang alahas at ibinigay kay Marco. Sayo na. Akala mo kung sino kami. Inagaw ko ang ginto at lumabas ng pinto. Saan ka pupunta? Pinigilan ako ni Marco. Sa hotel, tinanggal ko ang kamay niya. Kapag kasama ko kayo, baka isang gabi manakawan na ako ng tuluyan. Nag-check-in ako sa isang 5-star hotel. Katatapos ko lang maligo nang may kumalabo sa pinto, pagsilip ko sa peephole, nakita kong sinisipa ni Aling Nena ang pinto habang pinipigilan siya ni Marco. Isabel? Lumabas ka diyan? Tumatagos ang boses ni Aling Nena sa pinto. Ari-arian nating mag-asawa. Ang bahay na yan, bakit ka mag-isang nakatira doon? Tumawag ako agad sa security ng hotel. Wala pang 2 minuto, dumating ang 2 security guard. Umalis na po kayo, kung hindi, tatawag kami ng pulis. Habang hinihila sila palabas, nagpupumiglas pa rin si Aling Nena. Biyenan niya ako. Manugang ko yan. Anong masama kung sa bahay namin siya tumira? Bahay na binili ni mama para sa akin. Ari-arian bago ang kasal. Walang kinalaman ang pamilya Reyes sa inyo. Binuksan ko ang pinto at inihagis sa mukha niya ang kopyang titulong bahay. Gusto mong makita ang orihinal? Pwede kong papuntahin ang abogado ko ngayon din. Namula at namutla ang mukha ni Marco at hinila na si Aling Nena paalis. Sumisigaw pa rin si Aling Nena. Baho ka? Gusto mong solohin ang yaman ng pamilya namin. Nang maksara ang pinto, sumandal ako at biglang tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pandidiri. Bakit ako nagpakasal sa ganitong pamilya? Gabi, tumawag si mama. Nang marinig niya ang nangyari, matagal siyang natahimik. Bukas, papupuntahin ko si Attorney Cruz. Ihanda mo na ang divorce papers. Kung hindi ka alis sa ganyang pamilya, hihilahin ka lang nila pababa. Opo, suminghot ako. Ma, pasensya na. Hindi ako nakinig sa'yo noon. Anak, kung nakamali ka, itama mo. Bumuntong hininga si mama. Bukas, pasusundo kita sa driver para dito ka. Natumira,
Pagkababa nga telepono, tiningnan ko ang tanawin sa labas. Bigla akong gumaan. Mabuti na lang at maaga kong nalaman. Mabuti na lang at wala pa kaming anak. May oras pa para itama ang lahat. Kinaumagahan, kumatok na naman si Marco. May dalang thermal container. Isabel, nakamali ako. Umuwi ka na. Inabot niya ang lalayan. Niluto, yan ni nanay para sayo, tinolang mano. Alam niyang nakamali siya. Hindi ko tinanggap, ihahanda na ang divorce agreement ngayon. Pirmahan mo, namutla ang mukha ni Marco. Kailangan ba talagang umabot sa ganito? Dahil lang sa 2 alahas? Hindi dahil sa alahas. Tiningnan ko siya. Dahil sa kasakiman ng buong pamilya mo. Ang 300 milyon na kinita ni Mama ay dahil sa galing niya. Hindi para maging punong pra ninyo. Mula ngayon, wala na tayong ugnayan. Pagkasabi ko nito, isinara ko ang pinto. At naiwan sa labas ang kanyang nga pakiusap. May nga, hukay na kapag natuklasan mo, kailangan mong umalis agad. Kung hindi, lalo ka lang malulubog. Pakababa kong telepono ni Marco, hindi ako agad umuwi sa amin. Sabi ni Attorney Cruz, kung gusto kong mag-divorce, kailangan kong makakuha ng matibay na ebidensya na sinusubukan nilang angkinin ang aking ari-arian. Kung hindi, tiyak na guguluhin ako ni Marco. Tinitigan ko ang walang laman na sala at bigla kong naalala ang smart home set na ipinadala ni Mama noong nakaraang linggo. Sabi niya, para daw install sa bahay para iwas magnanakaw. Nang hapong iyon, nagbatawag ako ng teknisyan para mag-install ng mga surveillance camera. 3 camera ang inilagay sa sala, sa may pinto, at sa kusina. Na-set up ko na rin ang mobile app. Kaya kitang-kita ko ang live feed. Nang umuwi si Marco kinagabihan, nakaupo ako sa sofa at naglalagay ng face mask, nakukunwaring walang nangyari. Isabel, hindi ka pa pala umaalis. Sabi niya habang kinukusot ang kamay, na may halong pakukunwari. Naglitson kawali si nanay. Dinalhan kitang kaunti, ilagay mo na lang diyan. Hindi ko siya tiningnan habang ang nga daliri ko ay nasa screen ng cellphone, pero sa totoo lang ay inaayos ko ang anggulo ng nga kamera. 12:00 gabi, biglang may lumabas na motion alert. Binuksan ko ito at nakita kong pumasok sa sala sina Aling Nena at Paolo. Patagon nilang hinalungkat ang bag ko. Nahanap ni Paulo ang business card ng kumpanya ni Mama. Kinuha ang cellphone at kinunan ng litrato. Nay, may address dito. Pabulong na, sabi ni Paulo. Bukas, abangan ko doon. Hahanap ako ng pagkakataon para kausapin si CEO Cynthia. Pinalos siya ni Aling Nena. Tanga. Walang silbi kung diretso kang pupunta. Sabi ng kuya mo. Nasa computer ni Isabel ang listahan ng makliyente ng kumpanya. Kapag tulo na siya, kopyahin mo. Kapag nakuha na natin ang impormasyon, gamitin natin para pilitin siyang magbigay ng 5 milyon. Paano yung shares? Tanong ni Paulo habang kinukusot ang kamay. Nay, hindi ba sabi mo, dapat makaanak si Kuya at si Ate Isabel para makuha ang kalahating 300 milyon. Huwag kang magmadali. Sumulyap si Aling Nena sa pintong kwarto ko. Kunin muna natin ang 5 milyon para makapagtayo ka ng flower shop. Kapag matatak na, saka natin unti-unting planuhin ang tungkol sa kumpanya. Sabi ng kuya mo kanina, humingi na siya ng tawad kay Isabel. Ilang araw lang, mapapaamon niya ulit yan. Noon, lumabas si Marco mula sa kanyang kwarto. Nakakunot ang Nay, bakit kayo nandito? Paano kung makita kayo ni Isabel? Kahit makita pa niya, ano ngayon? Tiningnan siya ng masama ni Aling Nena. Ang asawa mo ay parang bato na hindi mainit-init kung hindi natin siya pipilitin. Hindi niya ilalabas ang pera. Nakalimutan mo na ba kung paano namatay ang tatay mo sa hirap? Hindi na tayo pwedeng mahirap ulit? Nag-alinlangan si Marco. Pero sa huli ay tumango rin. Sige. Mag-ingat kayo. Huwag ninyong ikakalat ang listahan ng kliyente.
Kapag nakuha na ang pera, burahin ninyo agad. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang cellphone. Hindi sa takot, kundi sa galit. Hindi lang pala pera ang gusto nila, pati nga kliyente ang kumpanya ni mama ay target nila. Agad kong na-save ang video sa cloud at ipinasa kay Attorney Cruz. Nag-message ako. Sapat na ba ito para umalis sila ng walang dala? Mabilis na nag-reply si Attorney Cruz. Perpekto. Ipagpatuloy mo ang pag-record. Mas marami. Mas maganda. Sa mga sumunod na araw, sinadya kong maging mabait kay Marco. Ipinagluto ko siyang 2 beses. Akala niya talaga ay nagbago na ang isip ko. Araw-araw niyang sinasabi sa akin na dapat magtulungan ang pamilya. Si Aling Nena naman ay araw-araw na dumadalaw. Minsan, sasabihin niyang maganda ang napili nilang pwesto para sa flower shop ni Paulo. Minsan naman, ikukwento niya kung gaano kaawa-awa si Marco nung bata pa. Lahat ng sinasabi niya tungkol sa pera. Isabel, sabi ni Aling Nena habang kumakain ng butong pakwan. Tingnan mo, ang laki ng kumpanya ng mama mo. Pwede bang gawing vice president si Paolo? Hindi kailangang magtrabaho. Pangalan lang. Bigyan lang ng 50,000 piso kada buwan. Na kunwari akong nag-alinlangan. Kailangan kong tanungin si mama. Hindi ko kontrolado ang kumpanya. Kausapin mo ang mama mo. Hinawakan ni Aling Nena ang kamay ko. Anak kaniya, tiyak na makikinig siya sa iyo. Kapag naging VP na si Paulo, matutulungan niya si Marco. Para din naman to sa inyong mag-asawa. Sumabat si Marco. O nga, Isabel. Ituring mo na lang natulong sa akin. Hindi makatulog si nanay. Araw-araw dahil dito, napangisi ako sa isip ko. Pero sinabi ko, sige, susubukan ko. Pero abala si mama ngayon. Baka matagalan. Agad nang ngumiti si Aling Nena. Mabuti pa si Isabel, maunawain. Hindi na sayang ang pagmamahal ko sa iyo. Pagkaalis nila, binuksan ko ang surveillance video. Malinaw na na-record ang bawat salita ni Aling Nena. Ang padyuko-yuko ni Marco ay nagpatunay na isa siyang mama's boy. Gabi, tumawag si Attorney Cruz. Miss Santos, pinati na ni Marco ang bank statement mo. Pumunta rin siya sa kumpanya ng nanay mo at kumuha ng maraming litrato. Alam ko, sabi ko habang tinitingnan ang surveillance footage sa cellphone ko, kung saan nakatitik si Marco sa mga litratong kumpanya ni mama. Akala niya hindi ko alam? Pero matagal ko nang pinababantayan siya sa security. Gusto mo bang mauna na tayong kumilos? Tanong ni Attorney Cruz. Hintay pa tayo? Sabi ko habang pinapanood sa screen ang pag-usap ni na Aling Nena at Paolo tungkol sa kanilang plano. Ngumisi ako. Gusto kong i-record lahat ng gusto nilang sabihin at gawin. Pagkatapos, sabay-sabay nating sisingilin. Pagkababa ng telepono, itinaas ko sa pinakamataas ang sensitivity ng surveillance. Ngayong nasimulan na ang palabas na ito, dapat gawin itong kapanapanabik. Gusto nilang pakplanuhan ang 300 milyong yaman ng pamilya ko sa panaginip nila. Ipapakita ko sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng ang manok na nagnakaw ay siyaring napahamak at sariling gawa, sariling parusa. Habang naglalagay ako nga marka sa surveillance footage, biglang tumawag ang front desk ng kumpanya. Nanginginig ang boses niya. Miss Santos, ang biyenan ninyo, nagwawala sa babangang kumpanya. May hawak na placard at sinasabing gusto niyang kausapin si CEO Cynthia. Biglang kumabog ang dibdib ko. Kinuha ko ang bag ko at tumakbo palabas. Pagdating ko sa babang kumpanya, nakita ko si Aling Nena na nakaupo sa gitnang pasukan. Sa harap niya, may isang karton na nakasulat ng pulang tinta. Manugang na mayaman, pusong ubot ng sama, ginigipit ang mahirap na biyenan. Walang kaluluwa, nakatayo sa tabi niya si Paolo at ilang malalayong kamag-anak, paminsan-minsan ay umiyak sa harap ng manonood. Halikayo, tingnan ninyo. Sigaw ni Aling Nena habang pinapalo ang hita.
Ang manugang ko, si Isabel, ang nanay niya, ay kumikita ngang 300 milyon sa isang taon, pero ayaw man lang magpahiram ngang 5 milyon para sa flower shop ng anak ko. Pinipigilan pa niya ang 800,000 na utang namin. Gusto niya kaming mamatay. Marami ng tao ang nakapaligid, nagtuturo sa aming kumpanya. May magkumukuha pang video gamit ang cellphone. Sinubukan siyang itayo ngang security guard ng kumpanya, pero tinulak niya ito. Huwag mo akong hawakan. Kung hindi ko makikita si Cynthia ngayon, dito na ako mamamatay. Gusto mong makita si Mama? Lumapit ako sa gitna ng gataw. Ako si Isabel. Sa akin mo sabihin ang problema mo. Nang makita ako ni Aling Nena, nakningning ang kanyang mga mata na parang lobo. Sumugot siya para punitin ang damit ko. Bruha ka. Sa wakas nakpakita ka na. Sabihan mo ang nanay mo na maglabas ngang 5 milyon. Kung hindi, araw-araw akong gagawa ngang gulo dito para hindi makapagnegosyo ang kumpanya ninyo. Pinigilan siyang security. Umatras ako at sinabihan ang hepang security. Kapag nagwala ulit, tumawag ng pulis. Dinalangang 2 guard, si Aling Nena sa tabi. Natanggal ang isang sapatos niya, pero patuloy pa rin siya sa pagmumura. Isabel, mamatay ka na. Ang 300 milyon ng nanay mo ay galing sa masama, kahit mamulubi kami. Hindi namin kayo titigilan. Itinutok ni Paulo ang cellphone sa mukha ko. Ate, kaya mo bang tiisin na makita si nanay na ganito? 5 milyon lang naman yan. Isang designer bag lang na bibilhin ni tita. 5 milyon para sa isang bag? Malamig akong ngumisi at kinuha mula sa aking bag ang isang tumpok ng nakaprint na bank transfer records. Kung gayon, ipaliwanag mo muna ito, bakit ang set ng alahas na brilyante ko na iniwan ko sa bahay ninyo ay lumitaw sa isang pawn shop? Ang 150,000 na ibinayad sa'yo, saktong-sakto para pambayad sa utang mo sa sugal, hindi ba? Itinaas ko ang marikot at ipinakita sa mga tao. Ito ang record ng pagsanglan ni Paolo sa alahas ko noong nakaraang buwan. Ang alahas na iyon ay bigay kaya sa akin ni Mama. Nakakahalaga ang 1 milyon. Ibinenta niya NH 150,000 lang. Ngayon, may lakas pa ang loob siyang humingi ng 5 milyon? Biglang nagbulungan ang mga tao. Kaya pala, isinangla niya ang alahas para ipambayad sa sugal. Napakasakim naman ng pamilyang ito. Ano namang kinalaman nila sa 300 milyong yaman? Namula ang mukha ni Paolo na parang kamatis. Inagaw niya ang record para punitin. Pero pinigilan siyang security. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang nagpasangla sa akin. Nagmamatigas pa rin si Aling Nena. Sinabi mong ayaw mong alahas. Kaya pinabenta mo sa amin. Ako ang nagpabenta. Binuksan ko ang malitrato sa cellphone ko. Ito ang kumpletong set ng sertipiko ng alahas at ang litrato ko na suot ito. Ito ay kuha noong kaarawan ko last year. Nakasulat sa sertipiko. Pagari ni Isabel Santos. Sabihin mo sa akin, bakit ko ipapabenta sa inyo? Bumuka ang bibig ni Aling Nena, pero wala siyang masabi. Bigla siyang umupo sa sahig at nagsimulang umiyak tungkol sa kanyang sawing kapalaran. Ang makamag-anak na kasama niya. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, ay dahan-dahang umatras. Tinawag ko sila. Huwag kayong magmadaling umalis. Tita, ikaw. Tinuro ko. Ang isang matabang babae. Ang gintong kwintas na suot mo, hindi ba regalo ko yan sa biyenan ko noong kaarawan niya? Bakit nasa lig mo na yan? At ikaw, Tito, ang bagong ref ninyo. Hindi ba't binili yan gamit ang prang binigay ko kay Marco para sa gastusin sa bahay? Namula ang makamag-anak na tinukoy ko at yumuko. Walang masabi. Nang makita ni Aling Nena na wala nang tumutulong sa kanya, humina ang kanyang paiyak hanggang sa higbi na lang ang natira. Aling Nena, lumuhod ako sa harap niya, malamig na parang yelo ang boses ko. Nag-iskandalo ka na, napahiya ka na. Ngayon, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, umalis ka na kasama ang matao mo at huwa nang makpakita sa amin ni Mama. O pangalawa,
Tatawag akong pulis ngayon din at ay dedemanda kitang extortion kasama na ang pagnanakaw at pagbebenta ni Paulo sa alahas ko para makulong siyang ilang taon. Bigla siyang tumingala. Punong galit ang mata. Subukan mo, tingnan natin kung gagawin ko. Kinuha ko ang cellphone ko at nagkunwaring tatawag. Biglang lumuhot si Paulo sa harap ko. Ate, nakamali ako. Hindi ko dapat isinangla ang alahas mo. Patawarin mo na si nanay. Hinding-hindi na kami gagawang gulo. Akmang magsasalita pa si Aling Nena pero tinakpan ni Paulo ang bibi niya. Lumapit din ang ilang kamaanak para hilahin siya. Makakasama nilang binuhat si Aling Nena paalis. Naiwan sa sahig ang kanyang karton, tinangay ngang hangin. Unti-unting naksialisan ang mataw. May isang dumaan sa tabi ko at nagsabi, Ineng, mas mabuting hiwalayan mo na ang ganyang pamilya. Tumango ako pero hindi gumaan ang pakiramdam ko. Simula pa lang ito, sa ugali ni Aling Nena, tiyak na hindi siya titigil. Pagbalik ko sa opisina, tumawag si Mama. Kalmado ang boses niya. Narinig ko na lahat. Handa na ba si Attorney Cruz? Handa na. Sapat na ang ebidensya. Tumingin ako sa labas. Ma, pasensya na. Nadamay ka pa, anak. Ano ka ba? Tumawa si Mama. Maliit na bagay lang yan. Nung nagsisimula pa lang ako sa negosyo, mas matitinding pagsubok pa ang nalampasan ko. Tandaan mo, hindi tayo nakahanap ng gulo, pero hindi tayo takot sa gulo. Kung gusto nilang mag-iskandalo, sasabayan natin sila. Tingnan natin kung sino ang unang susuko. Pakababa ang telepono. Next message, si Attorney Cruz. Pumunta si Marcos sa bangko kanina, sinusubukang i-withdraw ang time deposit mo na nasa pangalan niya, pero pinigilan siya ng bangko. Matagal ko nang kinausap ang bangko na i-freeze lahat ng joint accounts ninyo. Hindi ko mapigilang ngumiti. Nag-reply ako, mahusay. Ihanda mo na ang divorce agreement. Bukas, papipirmahin ko siya. Sa laban na ito, hindi lang ako mananalo. Sisiguraduhin kong hindi na sila makakabangon pa. Kung gusto nilang kumagat sa yaman ng pamilya namin, dapat siguraduhin muna nilang matalas ang kanilang mangipin. Kinabukasan matapos harangin ng security si Paulo sa pintong kumpanya, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Attorney Cruz. Kagabi, sinira niya ang bintana ng bakanteng apartment mo at pumasok. Magdamag siyang nahalungkat, malamang hinahanap ang impormasyon ng kliyente. Alam ko. Tinitigan ko ang surveillance replay sa aking telepono. Kinukunan ni Paulo ng litrato, ang aking mesa at sa huli ay umalis dala ang isang USB drive. Sinadya kong iwan ang USB na iyon. Puno ito nga pekeng impormasyon na naka-encrypt at may nakatagong GPS tracker. Kailangan na bang kumilos ngayon? Tanong ni Attorney Cruz. Hintay pa tayo. Pinanot ko ang pagalong tracker sa mapa. Nahuminto sa isang luma at abandonadong gusali sa silangan ngang lungsod. Siguradong maghanap siya ngang bibili. Kapag nakakaroon ng transaksyon, doon natin sila huhulihin para mahuli sa akto. Gaya nga inaasahan, kinahapunan ngang ikatlong araw, biglang gumalaw ang tracker papunta sa isang coffee shop sa sentrong lungsod. Pinapunta ko si Attorney Cruz kasama ang 2 bodyguard, habang ako ay sumusunod sa likod sakay ng aking kotse. Pagdating ko sa coffee shop, nakita ko si Paulo na nakaupo malapit sa bintana. Sa tapat niya ay isang lalaking may crew cut. Isinasaksak ang USB sa isang laptop. Nag-message si Attorney Cruz, kumpirmado. Iyan ang Vice President ng kalabang kumpanya. Dalubhasa sa pagnanakaw, namga sikreto ng negosyo. Pumasok ako nang marinig kong sinasabi ni Paulo, nandito ang listahan ng pangunahing kliyente ng kumpanya ni Cynthia Santos. Ang 3 malalaking kliyente pa lang, kayang magdalangang 30 milyong kita sa isang taon. Bigyan mo akong 3 milyon. At sayo na ang USB na ito. Akmang tatango na ang lalaki nang makarating ako sa kanilang mesa. 3 milyon? Paulo, ang galing mong makwenta. Rinig na rinig ko hanggang sa kanto.
Munti nang matapon ni Paolo ang kanyang kape sa gulat. Paano? Paano ka napunta rito? Para ihatid ka, sabi ko at tumingin sa mga bodyguard sa may pinto. Dalhin ninyo silang dalawa sa istasyon ng pulis. Sabihin ninyo, mayroong kaso ngang pagnanakaw ngang sikreto ngang negosyo. Akmang kikilos na ang mga bodyguard nang biglang maglabas ng patalim ang lalaki. Kinuha rin ni Paolo ang isang upuan para ihampas sa akin. Nagsigawan ang mga tao sa coffee shop. Mabuti na lang at mabilis ang mga bodyguard. Agad nilang naagaw ang patalim at pinigilan sila. Isabel, niloko mo ako. Sigaw ni Paolo habang nakadapa sa sahig. Peka ang laman ng USB. Diba? Sinadya mong mag-set up para sa akin. Sino ba kasing nagsabi sa iyong pag-interesan ang mga kliyente ni Mama? Nung nanakaw kang impormasyon, hindi mo ba inisip ang kahihinatnan? Lumuhod ako at tinapik ang kanyang mukha. Nang dumating ang nga pulis at dinala sila, lumapit ang may-ari ng coffee shop. Miss Santos, nasira ang masang ito. At may mga order pa ang customer. Makano lahat? Inilabas ko ang aking cart. Ako ang magbabayad ng lahat ng danyos. Magdadagdag ako ang 5,000 bilang kabayaran sa abala. Pagkatapos ayusin ang gulo, sinabi sa akin ni Atty. Cruz na umamin na ang lalaki. Si Paolo daw ang unang kumontak sa kanya at sinabing mayroon siyang internal data na ibabenta sa halagang 3 milyon. Dahil huli sa akto, maaari siyang makulong ng hindi bababa sa 3 taon. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit biglang sunod-sunod na tumawag si Aling Nena. Nang sagutin ko, halos mabasak ang eardrum ko sa kanyang pag-iyak. Isabel, palayain mo ang anak ko. Kung hindi, tatalon ako sa ilog. Magpapakamatay ako sa harap mo. Sige, tumalon ka. Sumandal ako sa upuan ng kotse. Bago ka tumalon, bayaran mo muna ang utang mong 800,000. Kung hindi, kahit sa kabilang buhay, sisingilin kita. Hayop ka. Biglang tumigil sa pag-iyak si Aling Nena. Matinis ang boses niya. Kapag may nangyaring masama kay Paolo, tatalon ako mula sa gusaling ng kumpanya ngang nanay mo. Ipagpapalit ko ang buhay ngang anak ko sa 300 milyong yaman niya. Bahala ka. Pinatay ko ang tawag at blinok ang numero niya. Wala pang kalahating oras, hinarang ako ni Marco at Aling Nena sa gate ng aming subdivision. Hindi na nagdala ng placard si Aling Nena, kundi isang kumot at unan na inilatak sa sahig. Kung hindi mo ililigtas si Paolo. Dito, ako mamamatay. Namumula ang mga mata ni Marco habang nakikiusap. Isabel, alam kong nakamali ako. Sa ngalan ng ating pagsasama, tulungan mo na si Paolo. Kung makukulong siya, masisira na ang buhay niya. Kung masisira man, siya ang pumili niyan. Sabi ko habang nakahalukip-kip. Pag nanakaw ng sikreto ng negosyo, transaksyon na 3 milyon. Kung iba yan, matagal nang nabubulok sa kulungan. Ano bang gusto mong mangyari? Naglabas si Aling Nena ng isang boteng gamot mula sa kanyang gamit at akmang iinumin. Kung hindi ka papayak, iinumin ko na itong lason sa daga. Malamig akong ngumisi habang pinapanot siyang inumin ang lason. Kilala ko ang bote na iyon. Gamot niya iyon para sa high blood pressure. Sige, inumin mo. Pagkatapos, tatawag ako ng pulis para kunin ang bangkay mo. Natigilan si Aling Nena at nahulog ang boteng gamot. Agad siyang inalalaya ni Marco at sumigaw sa akin. Isabel, kailangan ba talagang maging ganito kakalupit? Kaysa isa ko siyang kapatid. Kalupit? Inilabas ko ang kalkulator mula sa aking bag. 800,000 na puhunan. Interes sa loop ng 2 taon ay 228,000. Kabuuan, 10,028,000. Kung babayaran mo ako ngayon, hihilingin ko kay Atty. Cruz na tulungan siyang mapagaan ang sentensya. Kung hindi, hintayin ninyong makulong si Paolo ng 3 taon at bayaran pa rin ang mahigit 1 milyon.
Biglang lumuhot si Aling Nena sa harap ko. At tumama ang niya sa semento. Babayaran ko. Babayaran ko agad. Gagawin ko lahat. Palayain mo lang si Paolo. Ngayon ka lang nakikiusap. Umatras ako para iwasan ang kanyang kamay. Sa loob ng 3 araw, ilagay ninyo ang pera sa account ko. Walang labis, walang kulang. Halika na, ne. Maghanap tayong pra, sabi ni Marco habang inaalalayan si Aling Nena. Habang pinapanot ko silang paalis, wala akong naramdamang awa. Nung nagnanakaw si Paolong data, hindi ba nila naisip na darating ang araw na ito, ang 800,000 ay utang na talaga nila sa akin. Ngayon, binabawi ko lang ito kasama ang interes. Gabi, tumawag si Mama. Nang marinig niya ang nangyari, tumawa siya, magaling. Ganyan dapat katigas. Sa mga taong tulad nila, kapag umatras ka, abante silang 10 hakbang. Kailangan silang masaktan para matuto. Pero saan sila kukuha nga? 800,000? Nag-alala ako. Hindi kaya umutang sila sa 5,6? Mas mabuti kung umutang sila. Malamig na sabi ni Mama. Ang interes ay lalamon sa kanila. Para hindi ka na nila guluhin sa hinaharap. Hintayin mo na lang ang pera. Huwag ka nang mag-alala sa iba. Pagkababangan telepono, tinitigan ko ang buwan sa labas. Bigla akong gumaan. Kapag nakulong si Paolo, kahit 3 taon man lang ay magiging tahimik ako. Tungkol sa 800,000. Kahit saan pa nila kunin. Basta't mabayaran nila. Pansamantala ko silang patatawarin. Siyempre, pansamantala lang ito. Para tuluyan ko silang patawarin, kailangan munang sumikat ang araw sa kanluran. Dahil sa pakikipaglaban sa mga lobo, hindi dapat maging maawain. Sa araw ng aming paglilitis para sa annulment, sinadya ni Aling Nena na magsuot ng isang luma at kupas na damit. Pagpasok pa lang sa korte, nagsimula na siyang magpunas ng luha na parabang siya ang pinakakawawang tao sa mundo. Katabi niya si Marco. Nakayuko pero mahigpit ang pagkuyom ng kamao. Katanungan pa lang hukom kung sang-ayon ba ang makabilang panik sa annulment. Tumayo na si Aling Nena. Hindi sang-ayon. Kung gusto niyang makipaghiwalay, dapat ibigay niya sa amin ang bahay na bigay kaya niya. At ang share sa kumpanya nga, nanay niya. Dapat hati kami. Pagtutol. Tumayo si Attorney Cruz. Ang ari-arian ng nagsasakdal na si Isabel Santos ay binili ng buwang ang kanyang ina, singang Cynthia Santos, bago pa man ang kasal at may kasamang notarisadong kasunduan. Ito ay personal na pag-ari ni Isabel at walang kinalaman sana sa sakdal na si Marco Reyes. Tungkol naman sa shares ng kumpanya ni Genang Santos, lalong walang legal na kaugnayan ito sa nasasakdal. Anong notarisadong kasunduan? Pagkayan, sigaw ni Aling Nena habang pinapalo ang mesa. Inaapi lang nila kami dahil mahirap kami at walang pinag-aralan. 2 taon ding tumira si Marco sa bahay na yan. Bakit hindi ituturing na common property? Wala akong pakialam, dapat sa amin yan. Noon, tumingala rin si Marco, garalgal ang boses. Isabel, naging mag-asawa tayo. Kailangan ba talagang maging ganito kakalupit? Ang bahay na yan ay nakakahalaga ngang hindi bababa sa 5 milyon. Bigyan mo akong 2 milyon, tapos bigyan mo pa akong 1 milyon bilang danyos mula sa nanay mo at tapos na ang usapan. Kung hindi ako papayag sa annulment. 2 milyon? 1 milyon? Malamig akong ngumisi at naglabas ngang isang tumpok ng dokumento mula sa aking bag. Tingnan mo muna ito. Ang una ay ang notarisadong kasunduan ng prenuptial property, malinaw ang selyo. Ang pangalawa ay ang bank statement ngang palihim na paglilipat ni Marco. Ngang aking sahot, bawat buwan, naglilipat siya ngang 15,000 sa account ni Aling Nena. Sa loob ngang 2 taon, umabot ito ngang 360,000. Ang pangatlo ay ang record ng paggamit niya sa aking credit card para make cash advance, kabuwang 100,000 na lahat ay ginamit pambayad sa utang sa sugal ni Paolo.
Marco, tinitigan ko siya sa mata. Nilipat mo ang sahod ko, ginamit mo ang credit card ko, lahat ng ito ay abot sa 460,000. Ayon sa batas, dapat mong bayaran akong doble. Ngayon, may lakas ka pa ang loop na hingin ang bahay? Namutla ang mukha ni Marco, nanginginig ang labi at hindi makapagsalita. Inagaw naman ni Aling Nena ang ngapapel at akmang pupunitin. Pagkayan, gawa-gawa ninyo lang yan, napakabait ni Marco. Hindi niya gagawin yan. Kung pagkaman o hindi, ang bangko ang makakapagpatunay. Naglabas si Attorney Cruz ngang USB. Mayroon din kaming surveillance video ngang pagpunta ni Marco sa bangko para maglipat ng pera. Gusto ninyo bang i-play dito sa korte? Biglang natigilan si Aling Nena. Nanlalaki ang mamata. Pumukpok ang hukom. Nasasakdal, mangyaring igalang ang kaayusan ng korte. Anumang karagdagang panggugulo ay papatawan ng kaukulang parusa. Ang sumunod na paglilitis ay naging parang eksibisyon, aking nga ebidensya. Ipinadinig ko ang recording kung saan inuutusan ni Aling Nena si Marco na nakawin ang datangang kliyente. Ipinakita ko sa hukom ang record ng paksangla ni Paolo sa alahas kong brilyante. Pati ang surveillance video kung saan pinag-usapan nila kung paano ako lolokohin para mamuhunan si Mama ay ipinakita ko. Kagalang-galang na hukom. Tingnan ninyo, tinuro ko si Aling Nena sa video. Sabi niya, kunin mo na ang 5 milyon, tapos unti-unting planuhin ang tungkol sa kumpanya. Hindi na ito simpleng panghiram. Ito ay panloloko. Napaupo si Aling Nena sa upuan, bumubulong hindi. Pinakplanuhan niya kami. Biglang lumuhod si Marco sa harap ko. Isabel, nakamali ako. Nakamali talaga ako. Hindi ko dapat pinakinggan si nanay. Hindi ko dapat ginalaw ang pera mo. Patawarin mo ako. Huwag na tayong magiwalay. Huli na ang lahat, umatras ako. Mula noong ginamit mo ang sahod ko para sa nanay mo, tapos na tayo. Nang ihaya ng hukom ang desisyon, hindi na makatayo si Aling Nena, inaalalayan na lang ni Marco. Desisyon. Pinagditibay ang annulment nina Isabel Santos at Marco Reyes. Ang prenuptial property ay mananatiling pag-ari ni Isabel Santos. Ang 460,000 na inilipat ni Marco Reyes ay dapat bayaran ng doble sa nagsasakdal, kabuuang 920,000 sa loop ng 30 araw. Ang utang ng pamilyang nang nasasakdal na 800,000 kasama ang interes na aabot sa 1,002 milyon ay dapat bayaran sa loop ng 3 buwan. Ang iba pang kahilingan ng nasasakdal ay ibinabasura. Ano? Sumigaw si Aling Nena. Wala kaming makukuha. At magbabayad pa kami ng 920,000. Impossible. Mag-apela ako, kahit mag-apela pa kayo. Wala ring mangyayari. Sabi ni Attorney Cruz habang inaayos ang nga dokumento. Kumpleto ang aming ebidensya. Kahit umabot pa kayo sa Korte Suprema, pareho pa rin ang magiging desisyon. Paglabas ng korte, biglang sumugot si Marco at hinawakan ang braso ko. Isabel, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. May sakit si nanay. Hindi namin kayang bayaran ang 920,000 na yan. Hindi ninyo kaya. Tinanggal ko ang kamay niya. Yan ang problema ninyo. Nung ninakaw ninyo ang alahas ko at ginamit ang credit card ko, hindi ba ninyo naisip na hindi ninyo kayang bayaran? Umupo si Aling Nena sa sahig. Pinapanot ang aming sasakyan na papalayo at biglang sinampal ang sarili. Bakit ako nakaanak ng ganito kawalang kwenta? Hindi man lang mapigilan ang isang babae. Ang 300 milyong yaman. Nawala na. Lumuhod si Marco sa tabi niya at umiyak. Pinagtinginan sila ng mataw. May nagsabing buti nga. May nagsabing ang kasakiman ay walang magandang kahihinatnan. Habang nasa kotse, tinitingnan ko ang papalipas na tanawin. Gumaan ang pakiramdam ko. Sabi ni Attorney Cruz, tiyak na hindi nila mababayaran ang utang. Kapag nag-apply na para sa forced execution, ang lumang bahay nila ay ipapasubasta. Siguro'y aabot ng 1 milyon, sapat para mabawasan ang utang.
Bahala na sila. Sumandal ako. Ang gusto ko ay hindi pera, kundi kapayapaan. Pag-uwi ko, nakaupo si mama sa sofa. Nang makita niya ako, agad niya akong ipinagtimplangang mainit na tsaa. Kumusta? Mayos ba? Mayos. Inabot ko sa kanya ang desisyon ng korte. Umalis siyang walang dala at kailangan pa akong bayaran ng 920,000. Pagkatapos basahin, inilapak ni mama ang papel sa mesa. Mabuti. Ganyan dapat ang desisyon para malaman nilang hindi madaling kunin ang pera ng pamilya natin. Habang kumakain, biglang nagsalita si mama. Sa totoo lang, matagal ko nang pinaimbestigahan si Marco. Marami siyang utang sa labas at kasabwat pa ang kapatid niya sa panloloko. Kung hindi ka lang nagpumilit nun na maging kayo. Ma, tama na. Inabutan ko siyang isda. Dati, bulak ako. Ngayon, hindi na. Bumuntong hininga si mama. Mabuti na ring natuto ka sa pagkakamali. Sa susunod, mag-ingat ka sa pagpili. Hindi natin kailangan ng mayaman, basta't mabuting tao. Tumanggo ako. Habang tinitingnan ko ang buwan, naging maliwanag ang isip ko. Sina Marco at Aling Nena ay parang putik na dumikit sa sapatos ko. Ngayon, sa wakas ay natanggal na. Ang daan sa hinaharap ay lalakarin ko ng mag-isa ng matatag at maliwanag. Nang kumalat ang balita na hinahabol ang Mangalawang Shark ang pamilya ang dati kong biyenan, inakala kong lalayo na ang mga kamag-anak nilang ni minsan ay hindi ko nakita. Ngunit sa linggong ito, sabay-sabay silang nagpunta sa akin. Pagdating ko sa kumpanya, sinabing receptionist na may isang grupo nga taong nagpapakilalang kamag-anak ng dati kong biyenan na naghihintay sa lobby. Ang nangunguna ay ang tita. Ang matabang babaeng pinakamatindi ang iyak sa harap ng kumpanya ni Mama Nun. Isabel, sa wakas nakita ka na namin. Akmang hahawakan akong tita, pero umiwas ako. Tiningnan ko silang 5, lahat ay nakasuot ng bagong damit pero may dalang nga bayong na walang laman. Ngumisi ako, anong kailangan ninyo? Narinig naming nahahanap ng empleyado ang kumpanya ni Tita Cynthia. Sabing tito, tingnan mo naman kung pwedeng maging security guard ang pinsan mo. Malakas yon? Sumabat din ang tita. At ang anak ko, high school graduate, pwede na sigurong maging clerk sa inyo. Hindi kailangan ng malaki, 20,000 isang buwan, sapat na. Bago pa ako makapagsalita, sumabat ang isang pinsan. Ate, gusto ko sa finance department. Magaling ako sa math. Tiyak na magaling akong humawak ng pera. Tinitingnan ko silang nag-agawan sa mga posisyon na parabang pag-ari na nila ang kumpanya ni Mama. Tapos na ba kayo? Nang tumahimik sila, nagsalita ako. Nakalimutan ninyo na ba? Nung nakaraang linggo, sa harap ng kumpanya ni Mama, sino ang sumisigaw na ubot ng sama si Isabel? Sino ang nagsasabing, ang pera ng pamilya Santos ay galing sama-sama? Namula ang tita. Pinilit lang kaming ang biyenan mo nun. Wala kaming magawa. Wala kayong magawa. Inilabas ko ang cellphone ko at pinatuktok ang isang recording. Ito ang usapan nila noong araw na iyon kung paano nila paghahatian ang pera. Sa recording, sinabing tita, kapag nakuha na natin ang 5 milyon, gusto kong 50,000 para ibiling gintong singsing ang asawa ko. Sumagot ang tito, kailangan kong hindi bababa sa 100,000 pangkasal ngang anak ko. At ang boses ngang pinsan, ang alahas ay naisang lang ngang 150,000. Sabi ni nanay, dapat bigyan akong 30, nor pambiling bag. Nang matapos ang recording, tumahimik ang buong lobby. Namutla ang tita at akmang agawin ang cellphone ko. Kailan mo, yan ni, record? Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mong gawin. Umatras ako. Noong pinaghahatian ninyo ang pera mula sa ninakaw, naalahas ko, hindi ba ninyo naisip na darating ang araw na ito? Si Paolo ang nagbigay. Hindi kami ang nagnakaw. Nagmatigas ang tito. Ang isinangla ni Paolo ay bigay kaya ko. Itinaas ko ang boses ko.
Ang set na brilyante na iyon ay nakakahalaga na 1 milyon. Ibinenta niya na hatari na si Kusi at nakisalo pa kayo. Paknanakaw yan. Gusto ninyo bang tumawag akong pulis ngayon para sila ang humusga? Napaatras sila. Isabel, nakamali kami. Huwag mo ng patulan. Hindi patulan? Tiningnan ko sila. Nung tinulungan ninyo si Aling Nena na laitin ako, hindi ba ninyo naisip na huwag patulan? Ngayong alam ninyong kumikita ang kumpanya ni Mama, bigla kayong lumapit para humingi ng trabaho. Saan naman kayo nakakita ganyan? Umiyak ang pinsan. Ate, wala kaming magawa, mahirap lang kami. Mahirap? Tumawa ako. Dahil mahirap? Pwede nang magnakaw? Dahil mahirap? Pwede nang tulungan ang masama na apihin ang mabuti? Ang nga posisyon sa kumpanya ni Mama ay para sa mga masisipak, hindi para sa mga taong walang utang na loob. Sinabihan ko ang hepeng security. Palabasin ninyo sila. Kapag bumalik pa sila para gumawa ng gulo, tumawag ng pulis. Nang lumapit ang security, tumakbo sila paalis. Naiwan pa ang mabayong na walang laman. Habang pinapanot ko sila, hindi napigilan ng receptionist na matawa. Miss Santos, ang galing ninyo. Hindi ako sumagot. Alam kong hindi pa ito tapos. Gaya ang inaasahan. Kinahaponan, tumawag si Mama. Tumawag sa akin ang tiya mo. Sinabi niyang hindi mo raw siya binigyan ng respeto at ikakalat niya sa baryo na wala kang utang na loob. Hayaan mo siya, sabi ko. Ipinadala ko na ang recording sa kapitan ng barangay. Nagbigay na rin. Akong para ay broadcast niya. Ito ng ilang beses. Tumawa si Mama. Magaling. Sabi ni Atty. Cruz. Nagpasabi raw si Marco na gusto niyang makipausap tungkol sa anuman. Kung papayak ka raw na hatiin ang ari-arian, pipirmahan niya agad. Hatiin ang ari-arian? Muntik na akong matawa. Anong mukha ang ihaharap niya? Ang bahay ay binili ni Mama. Ang pera ay kinita ko. Bukod sa utang, ano pa ang dinala niya? Sabihin mo kay Atty. Cruz, kung gusto niyang pumirma, dapat umalis siyang walang dala. Kung hindi, hintayin niya ang supuena mula sa korte. Pakababangang telepono, gumaan ang pakiramdam ko. Ang mataong ito, gaano man sila magingay, wala silang magagawa. Gabi, naghanda si Mama ng masarap na hapunan. Para ipagdiwang ang paglaya mo sa mataong yan. Salamat, Ma. Kung hindi mo ako sinabihang 2 kahon lang ngatas ang dalhin, baka hanggang ngayon, hindi pa ako magigising. Anak, ang daan ay nilalakat mo ng mag-isa, ngumiti si Mama. Sa susunod, mag-ingat ka. Hindi tayo naghahanap ng gulo, pero hindi tayo takot. Tiningnan ko ang alak sa baso. Naintindihan kong sa pakikitungo sa mga sakim na tao, ang pagpapakumbaba ay lalo lang magpapalakas ng kanilang loob. Ang tanging paraan ay ang lumaban para protektahan ang iyong sarili. Ang mga kamag-anak na iyon ay parang mga langaw na dumadapo lang kapag may pakinabang. Kapag itinaboy, lilinis ang mundo. Katatapos ko lang magsara, ng isang malaking deal ng kumatok na naman ang receptionist, mas malala pa ang itsura kaysa dati. Miss Santos, nandito na naman ang biyenan ninyo. Wala siyang kasamang kamag-anak, siya lang mag-isa, may saklay. Mukhang hindi maganda ang lagay niya. Kinabahan ako at bumaba. Mula sa malayo, nakita ko si Aling Nena na nakaupo sa sofa sa lobi ng kumpanya. Suot pa rin niya ang lumang damit. Ang kaliwang binti ng kanyang pantalon ay walang laman. Tutungang naputol ang kanyang binti. Nakasandal siya ngayon sa isang kahoy na saklay. Nang makita niya ako, sinubukan niyang tumayo, pero bumagsak siya sa sahig. Isabel. Isabel. Gumapang si Aling Nena palapit sa akin para hawakan ang laylayan ng aking pantalon. Punong pasa ang kanyang nga kamay. Pakiusap, iligtas mo ang pamilya namin. Araw-araw kaming pinupuntahan ng Malone Shark. Sabi nila, kapag hindi pa nabayaran ang 3 milyon,
Puputulin nila ang braso ni Paolo. Napachingjing nga ang empleyado sa aming. Sumimangot ako at tinulungan siyang umupo sa sofa. 3 milyon? Kailan kayo umutang sa 5,6? Para may labas si Paolo, nanginginig niyang sabi. Nagmamadali kami nun, kaya umutang kami. Hindi namin akalain na ang 800,000 ay magiging 3 milyon. Bigla siyang lumuhod sa harap ko at inuuntok ang no sa sahig. Isabel, alam kong nakamali kami. Sakim kami. Hindi kami tao. Sa ngalan ng pagsasama ninyo ni Marco, pwede bang sabihan mo si mama na maglabas ng pramula sa 300 milyon niya para bayaran mo na itong 3 milyon? Ibabalik namin kapag nakaluwak-luwak na kami. 300 milyon? Muntik na akong matawa sa galit. Aling Nena, nabaliw ka na ba? Ang 300 milyon ay sapat para bayaran ang 103 milyon. Sa tingin mo, posible ba yan? Bakit hindi? Bigla siyang tumingala, namumula ang nga mata. 1 taon lang kinitang ng nay mo ang 300 milyon. Ano ba naman yung kakarampot na yan? Ituring na lang nating pakain sa aso. Kung tutulungan mo kami, papayak akong magbalikan kayo ni Marco. Magsisilbi siya sayo habang buhay. Magbalikan? Kumuha akong tissue. Sa tingin mo, gugustuhin ko pa ang isang lalaking tumulong sa inyong magnakang pera? O baka naman sa tingin mo, kulang ako sa isang pabigat na laging nagpaplano kung paano kukunin ang pera ng pamilya ko? Namula at namutla ang mukha ni Aling Nena. Bigla niyang sinampal ang sarili. Kasalanan ko lahat, hindi ko dapat pinag-interesan ang pera ninyo. Hindi ko dapat inutusan si Marco na nakawin ang alahas mo. Hindi ko dapat pinasangla kay Paolo ang brilyante mo. Luluhod ako kay Tita Cynthia ngayon din para humingi ng tawad. Huwag mo nang istorbohin si Mama. Itinapon ko ang tissue. Abala siya sa pagpapalawak ng kumpanya. Wala siyang oras para sa mataong tulad mo. Ano bang gusto mong gawin ko para tulungan kami? Hinawakan niya ang pulso ko. Halos bumaon ang mga kuko niya. Lumuhod na ako? Nagmakaawa na ako. Ano pa bang gusto mo? Gusto mo ba kaming makitang mamatay lahat? Kayo ang pumiling ang landas na yan? Tinanggal ko ang kamay niya at tiningnan ang kanyang binti. Nung pinag-iinteresan ninyo ang 300 milyon ni Mama, hindi ba ninyo naisip na darating ang araw na ito? Nung ginigipit ninyo akong magbigay ng 5 milyon? Hindi ba ninyo naisip na magnanakaw si Paolong datang kliyente? Sinabihan ko ang security. Dalhin ninyo rito ang 2 kahon gatas na nasa may pinto. May promo ang kumpanya ni Mama nung nakaraang linggo at napamigay sila nga imported na gatas. May logo pang ang kumpanya sa kahon. Dinala ng security ang 2 kahon sa harap ni Aling Nena. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Lumuhod ako sa harap niya at tinapik ang kahon. Naalala mo ba? Noong una akong bumisita sa inyo, 2 kahon ng gatas ang dinala ko. Minamaliit mo, binato mo ang kahon, at sinabihan mo akong kuripot, itinuro ko ang logo. Pareho lang ito sa dati, 500 bawat kahon. Hindi ba sinasabi mong minamaliit ka namin? Ngayon, ibinibigay ko sa iyo ang 2 kahon na ito. Tinulak ko ang kahon. Ito ang bagay sa iyo. Ang 300 milyon. Karapat-dapat ka ba? Naging kulay uba ang mukha ni Aling Nena. Akmang ibabato niya ang kahon sa akin, pero dahil sa lakas, sumakit ang kanyang putol na binti. Napasigaw siya sa sakit. Kunin mo na, tumayo ako. Para may calcium ka, at gumaling agad ang binti mo. Ay, hindi pala. Sa mga taong tulad mo, kulang pa ang putol na binti. Isabel, hayop ka. Gumapang si Aling Nena sa sahig na parang asong ulol. Hindi mo ako tutulungan ha? Dito, ako mamamatay sa kumpanya mo. Sisirain ko ang 3 milyong negosyong nanay mo. Sinubukan niyang iuntok ang sarili sa isang haligi, pero pinigilan siyang security. Habang pinapanood ko siyang nagwawala, natawa ako. Ibigay ninyo sa kanya ang 2 kahon ng gatas at paalisin ninyo, sabi ko sa security. Kapag gumawa ulit ng gulo,
Tumawag ng ambulansya at dalhin sa mental hospital. Habang hinihila siya palabas, patuloy pa rin siya sa pagmumura, hawak-hawak ang 2 kahon gatas na parabang iyon na ang huling pag-asa niya. Nang makarating sila sa pinto, lumingon siya sa akin. Punong galit ang nga mata. Kahit maging multo ako, hindi kita patatawarin. Kung gayon, hintayin mong maging multo ka. Kumaway ako, hindi na kita ihahatid. Habang pinapanood ko siyang paika-ikang nawawala, bumalik ako sa opisina. Pakaupo ko. Nak-message si Attorney Cruz. Naksampangang kaso si Marco sa korte. Sinasabi niyang inilipat mo raw ang inyong common property at gusto niyang makuha ang apartment na bigay sayo ni Mama. Ngumiti ako at nak-reply. Hayaan mo siyang maksampang kaso. Ihanda mo lahat ng ebidensya ng pagnanakaw niya ng alahas at paklipat ng pera. Tingnan natin kung sino ang papanigan ng hukom, ang magnanakaw o ang biktima. Maganda ang sikat ng araw sa labas. Kinuha ko ang aking panulat at pumirma sa isang kontrata. May mga basura na dapat manatili sa basurahan. Kaysa sayangin ang oras sa kanila, mas mabuting linisin na agad para makaroon ng lugar para sa mas mahahalagang bagay. Pakaupo ko sa coffee shop sa baba nga aming kumpanya, nakita kong paika-ikang pumasok si Marco. Suot niya ang isang kupas na pantalon. May mga mansa pangang semento. Nakabenda ang kanyang braso, halatang nasaktan sa construction site. Nang makita niya ako, nagliwanag ang kanyang nga mata na parabang nakakitangang kaligtasan at sumugot papalapit sa akin. Muntik nang matisot. Isabel, lumapit siya. Amoy pawis at alikabok. Tulungan mo ako. Hindi ko nakaya. Umatras ako at sinabihan ang waiter na palitan ang aking kape. Salamat. Hinawakan ni Marco ang aking pulso, punong dumi ang kanyang nga kuko. Tinatanggal ako sa trabaho. Sabi ngang boss ko, nagnakaw daw ako ngang bakal, pero na-frame up lang ako. Ang nanay ko, binugbok na nga nakpapautang, nasa ospital at walang nakalaga. Si Paulo naman, nakakulong pa rin. Anong kinalaman ko diyan? Tinanggal ko ang kamay ko at pinunasan ang tissue. Kung nagnakaw ka man o hindi, alam mo sa sarili mo. Ang nanay mo, nabugbok dahil umutang siya sa 5,6 para ilabas si Paulo. Walang kinalaman sa akin. Paano walang kinalaman sa'yo? Biglang tumaas ang boses ni Marco. Napatingin ang lahat ng tao sa coffee shop. Kung nagbigay ka lang ang 5 milyon nun, magnanakaw ba ang data? Ang kapatid ko? Utang ba sa 5,6 ang nanay ko? Magiging ganito ba ang pamilya namin? 5 milyon? Malamig akong ngumisi at inilabas ang isang voice recorder. Pinindot ko ang play. Narinig ang boses ni Marco. Nay, huwag kang mag-alala. Kapag nakuha na natin ang listahan ng kliyente ni Tita Cynthia, kahit hindi siya magbigay ng 5 milyon, may babenta natin ito sa magandang halaga. Namutla ang mukha ni Marco at akmang agawin ang recorder, pero handa ako. Umiwas ako at bumaksak siya sa sahig. Bumukas ang kanyang benda at dumugo. Marco, ang hina ng memorya mo. Ibinalik ko ang recorder sa bag. Ikaw ang pumayag na nakawin ang data. Ikaw ang tumulong sa nanay mong ilipat ang bigay kaya ko. Ngayong nagka-problema. Sa akin mo isisisi. May naglabas ng cellphone para mag-video. Sinubukan ni Marco, natakpan ang magakamera. Huwag kayong kumuha ng video. Bakit hindi? Itinaas ko ang boses ko. Kayo ang humusga. Ang lalaking ito, ninakaw ang alahas ko para sa nanay niya. Tinulungan ang kapatid niyang isangla ang 1 milyong brilyante ko para sa sugal. Inutusan ang nanay niya na gumawang gulo sa kumpanya ni Mama. Ngayon, nabalian siya at nawalan ng trabaho, ako pa ang sinisisi. Nagsimulang magbulungan ang mataw. Buti nga sa kanya. Walang hiya, mabuti na lang at hindi na kayo mag-asawa. Namula at namutla si Marco. Bigla siyang lumuhod sa harap ko. Isabel, nakamali ako. Nakamali talaga ako.
Sinampal niya ang sarili. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tatalikuran ko na ang nanay ko. Magsisilbi ako kay tita. Babayaran ko lahat ng utang ko sa iyo. Babayaran? Paano? Lumuhod ako sa harap niya. 30,000 ang sahod mo. Ang alahas ko? 400,000. Ang brilyante? 1 milyon. Kasama ang interes, halos 2 milyon lahat. Kahit hindi ka kumain, 5 taon mong babayaran yan. Sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo? Kukuha ako ng 2 trabaho, naiyak na sabi ni Marco. Ma-deliver ako, mabubuhat ako. Gagawin ko lahat. Basta patawarin mo ako. Patawarin ka? Inilabas ko ang kopya ng desisyon ng korte at inihagis sa mukha niya. Idineklara ka ng umalis na walang dala. Ito ang ebidensya ng paglilipat mo ng ari-arian. At ang recording ng nanay mo na inutusan kang magnakaw ng data. Gusto mo bang basahin ko ulit? Kinuha ni Marco ang papel, nanginginig ang makamay. Tumayo ako. Marco, ikaw ang pumili ng landas na yan. Noong tinulungan mo ang nanay mong pakplanuhan ako, dapat inisip mo na darating ang araw na ito. Bigla siyang yumakap sa mabinti ko. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Naging mag-asawa tayo. May 300 milyon si mama. Ano ba namang tulungan kami? Ituring mo na lang na pagkakawanggawa. Pagkakawanggawa. Sinipa ko siya palayo. Dahil may injury na siya, gumulong siya. Ang 300 milyon ni mama ay para sa akin, hindi para sa mga taong walang utang na loob na tulad ninyo. Ang nanay mo, nabalian dahil sa utang niya sa 5,6. Ikaw, nabalian dahil sa pagnanakaw mong bakal. Ang kapatid mo, nakulong dahil sa pagnanakaw ng gata. Walang kinalaman sa akin. At lalong huwag ninyong subukang idamay ang pamilya ko. Dumating ang mga security guard at hinila si Marco palabas. Sumisigaw pa rin siya. Isabel, mamatay ka na? Kahit maging multo ako, hindi kita patatawarin. Pinanot ko siyang kinalatkat palayo, pero wala akong naramdaman. Para lang akong nakapatay ng isang nakakainis na lamok. Pagbalik ko sa opisina, sinabi ng assistant ko, Miss Santos, buti nga sa kanya. Hindi siya karapat-dapat kaawaan, uminom akong tubig. Anong sabi ni Atty. Cruz? Naipasubasta na ba ang bahay nila? Oh, 1,2 milyon. Nabawasan ang utang sa 5,6, pero may natitira pang mahigit 2 milyon. Sabi nga nagpapautang, kapag hindi pa nabayaran bago matapos ang buwan, pupuntahan nila si Marco sa construction site. Wala na tayong kinalaman diyan, binuksan ko ang aking schedule. Tuloy ang meeting mamayang hapon. Pero hindi pa pala tapos si Marco. Kinaumagahan, pagdating ko, nakita ko siyang may hawak na placard sa labas ng kumpanya. Isabel, nakamali ako. Sa ngalan ng ating pagsasama, iligtas mo ang nanay ko. Nakmaga ang sugat sa kanyang braso. Maraming empleyado ang nagchichinginan. Sinabihan ko ang security na paalisin siya, pero hindi siya kumilos. Isabel, kung hindi ka papayag, dito ako mamamatay. Wala akong nagawa kundi lumapit. Marco, ano ba talagang gusto mo? Nasa ospital ang nanay ko at mamamatay na? Hinawakan niya ang kamay ko. Sabi ng doktor, kung hindi oprahan, puputulin na ang binti niya. Pahiram mo akong 300,000. Gagawa akong kasulatan ng utang. Habang buhay akong magsisilbi sa'yo, 300,000? Tinanggal ko ang kamay niya. Noong ginigipit akong nanay, mong magbigay ng 5 milyon, hindi ba niya naisip na darating ang araw na ito? Noong isinanglang kapatid mo ang alahas ko, hindi ba niya naisip ang karma? Marco, kahit itapon ko pa sa ilok ang 300,000 na yan, hinding-hindi ko ibibigay sa inyo. Tinalikuran ko siya. Umiyak si Marco sa likod ko. Isabel, makakarma ka. Ang nanay mo, marumi ang pera niya, malulugi rin yan balang araw. Dahil sa sinabi niyang iyon, nagalit ako.
Bumalik ako sa harap niya. Ang bawat sentimong kinita ni mama ay malinis. Nakparal siyang 20 estudyante at nakpatayong 2 paralan. Sino ka para humusga? Ikaw na isang magnanakaw at manloloko? Naglabas akong nga litrato. Ito ay mga report at sertipikong nga charity work ni mama. Tingnan mo. Ito ang tunay na pagkakawanggawa. Hindi tulad ng pamilya mo na puro prangang iba ang iniisip. Ngayong nagdurusa kayo, kasalanan ninyo yan. Mas lalong nandidiri ang tingin nga. Tao kay Marco. May nakbato pa sa kanyang boteng tubig. Tuluyan nang nawalan ng pag-asa si Marco. Napaupo siya sa sahig. Tapos na ang lahat. Kinuha siya ng nga security guard. Sa pagkakataong ito, hindi na siya lumaban. Habang tinitingnan ko ang walang laman na pasukan, gumaan ang pakiramdam ko. Sa wakas, tapos na ang palabas na ito. Gabi, tumawag si mama. Natawa siya. Tama ang ginawa mo. Sa taong ganyan, kailangan mong maging matigas. Kung may hiya pa siya, dapat humanap siyang sarili niyang paraan, hindi yung nanggugulo. Opo, sumandal ako sa sofa. Ma, sa susunod na linggo, bisitahin natin yung 2 paaralan. Sige, sabi ni mama. Para makita mo, mas magandang gastusin ang para sa tamang paraan kaysa makipag-away sa mga walang kwentang tao. Pagkababaeng telepono, tinitigan ko ang bituin. Bigla akong gumaan. Sina Marco at Aling Nena. Hindi na nila magugulo ang buhay ko. Ang kanilang sinapit ay resulta ang kanilang sariling gawa. Wala silang dapat sisihin kundi ang kanilang sarili.